Siyempre si Bato de la Rosa, boss niya si Tatay Digong eh. Siyempre matibay na supporter ni Tatay Digong, the best president ever, itong si Bato de la Rosa. Aba siyempre pinagtanggol niya ang tatay niya. Kasi nababash ngayon si Digong, actually lagi naman nababash si Digong no, recently no. Baka daw kasi may liability. Liability ba tawag natin diyan? O accountability o kung ano man 'yan. May pananagutan daw itong si Tatay Digong dahil alam niya yung lokasyon ni Kibuloy, pero ayaw niya magsalita kung nasaan. 'Di ba parang ang pinupunto ng iba diyan, obstruction of justice 'yan. Ang pugante, 'di ba, dapat mahuli. Ang problema, may taong nakakaalam ng kinaroroonan niya, ayaw makipag-cooperate sa authority para maaresto 'yan. So, hindi mo mawala sa isip ng iba na dapat managot si Tatay Digong diyan. Kasi ako naniniwala ko alam niya, 'di ba? Kasi taga-manage siya ng assets ni Kibuloy eh. At inamin niya mismo na alam niya. Pero siyempre, si mga kaalyado ni Tatay Digong, halimbawa si Robin Padilla, hindi siya naniniwala. No? Ayaw niya, siyempre, pagtanggol niya yung tatay niya. Si Bato de la Rosa, ganoon din daw. Ang iba naman ang argumento dito ni Bato de la Rosa kay Robin Padilla. Kasi naman, ang sabi ni Bato, ina-pressure lang daw si Tatay Digong ng media. Seryoso ka ba? Senator, paano na-pressure si Tatay Digong? Si Tatay Digong na-pressure ng media? Never mape-pressure si Tatay Digong ng media. Nang-aaway pa nga ng media yan eh. Balikan mo pa yung mga previous interview sa kanya ng media. Namamahiya pa yan. Ang Rappler, todo pahiya yan ng panahon niya. Kaya imposible, si Tatay Digong, strong president, mape-pressure ng media. Yan kasi ang dahilan ni Bato de la Rosa. Hindi kami naniniwala dyan, sir, na na-pressure si Digong kaya nagsalita at nadulas siya. Nasabi niya na alam niya kung nasaan si Digong, si Kibuloy. Imposible. Bato de la Rosa downplays Rodi Duterte's claim of knowing Kibuloy's whereabouts. Sabi po sa balitang ito ng Politico.com. Ito, linis ng mga kalat. Medyo marami-raming kalat ang kinakailangan linisin itong mga to. Oo. Senator Ronald de la Rosa has defended, sigurado naman yan eh, didepensahan niya talaga ang dati niyang mentor at boss, si dating Presidente Digong, laban po sa mga aligasyon that he could be liable for obstruction of justice. Yan kasi ang narrative ngayon eh. Total, umamin naman si Tatay Digong na alam niya kung nasaan, bakit ayaw niya sabihin sa authority. So obstruction of justice yan. Liable ba siya dyan o hindi? Sabi ng PNP, titingnan nila, aralin nila dyan. No? Pero siyempre, presidente yan eh, former president yan eh. Ano na yan, ka-coffee? Malabo. Malabong mapanagot nila si Tatay Digong, ka-coffee. Hanggang narrative na lang tayo dito. Sa totoo lang, hanggang discussion na lang tayo dito. Hindi nila mapapanagot yan si Tatay Digong. Si Digong pa, mapapanagot nila yan. Ewan ko. De la Rosa was reacting to the statement of the Philippine National Police that Duterte could be charged for refusing to tell authorities the location of wanted fugitive Pastor Apollo Kibuloy. Actually, labanan na lang ito ng reputasyon. Labanan na lang ito ng imahe. Mapaamin mo ba si Tatay Digong? Ilaglag niya ba si Pastor Apollo Kibuloy? Beshi sila. Di ba? Never niyang ilalaglag yan. Kaibigan niya yan eh. De la Rosa said Duterte may have just been pressured by the media asking about Kibuloy into saying, alam ko kung saan si Pastor, pero secret. Alam mo, Senator, hindi mapipressure si Tatay Digong ng media. Tatay Digong pa, mapipressure ng media. Yun ang mahirap dito eh. Pinagtatanggol nyo pa, nililinis nyo pa. Hindi nyo na kailangan linisin ka-coffee yung kalat. Diba? Kaya na ni Tatay Digong yan. Ba't kailangan mo pang linisin? Napapahamak lang tuloy dito si Senator Bato eh. Naglilinis pa siya ng kalat. Hindi mo na kailangan sabihin, naggawa na naman ng bagong kwento. Alam naman natin na hindi mangyayari yan na na-pressure si Digong ng media. O kasalanan pa pala ng media ng pressure kay Tatay Digong. Nadulas. Nako, his statements might have been out of pressure from persons bombarding him with such questions. Binabombard pa siya ng questions sa panood ko. Parang isang tao lang naman nagtatanong doon. Isa o dalawa lang. Paano nabombard ng question dyan? Pwede mo naman sabihin, wala akong alam dyan. Pero sinabi niya, kasi nilalaro niya ka-coffee. Nilalaro ni Tatay Digong ang taong bayan. His statements might have been made out of pressure lang daw. The senator added that Duterte is not bound to tell authorities about the whereabouts of Kibuloy, who is at large for human trafficking and child rape. As far as I know, former President Duterte was not under a formal investigation
by our authorities who are looking for the whereabouts of Pastor Kibuloy. Sabi po ni De La Rosa. Actually, kahit anong sabihin ni De La Rosa, hindi na tayo naniniwala. Ewan po ako, hindi ako naniniwala. The former Philippine National Police Chief turned Senator advised the PNP to determine if there is strong evidence Duterte statement is already tantamount to obstruction of justice. Yung pagsampahan naman ng kaso, hindi magpapakita. O, di ba? Ewan ko, huwag na lang. Ipasa Diyos. Sorry na, kapag mention pa tayo. Ay, pagbigyan na lang. Wala na rin naman mangyayari dyan. The PNP's mandate is to enforce the law without fear or favor. Wow, sana all. They better study properly if such an act constitutes the crime of obstruction of justice. Otherwise, it will not prosper in court. He added. Wow, nakas makaabogado ni Bato ah. Ano, sa tingin niyo ka-coffee? Ako, hindi ako naniniwala. Ang punto ko naman dyan, hindi nyo na kailangan maglinis, di ba? Kasi kung yung kalat yun na yan, no need na linisin nyo pa yan. Kalat na yan eh. At alam na ng taong bayan yan eh. Si Bato kasi, kailangan pa ipagtanggol si Tatay Digong, kailangan pang linisin. Pero si Senator Robin Padilla, joke lang din daw yan. Ayan ko sa inyo. Bahala kayo dyan. Pero taong bayan, alam nila kung ano yung totoo dyan. Na alam ni Digong kung nasaan si Kibuloy. Ako alam ko, alam niya. Maski kayo, sa tingin ko, alam nyo, na naniniwala kayo, alam niya kung nasaan. At definitely, hindi yan magsasabi. Siyempre, nilaglag niya na si Kibuloy. Never. It will never happen, ka-coffee. Ateneng Verbo, recycle man yan, pero baka po mas may laman. O legit, baka lang po ha, wala naman yatang puncture hole po, sabi ni Ateneng Verbo. Ayun lang. Dapat kasi baka may puncture hole yan. Lianera 143, JPOy, thank you po sa inyong super sticker ha. Thank you. Lianera 143, happy tuning in po. Thank you for tuning in. Nakikinig sa atin, nandiyan po sa Japan. Eddie Rodriguez, hello ka-coffee. Nandiyan naman po sa Kingdom of Saudi Arabia kay Gary Pilayan. Good evening ka-coffee. Yan, magandang gabi po sa inyo. Saan man po kayong panig ng daigdig ngayon, sige, comment lang kayo dyan. Matatapos na lang yung term ni PBBM, hindi makasuhan si Digong. Ihari ng kadiliman yan, sabi ni Junval 02. Parehas tayo, Junval. Hindi ako naniniwala na makakasuhan o makukulong, etc. Kasi, di ba? Wala eh. Tigas eh. Tigas talaga eh. Diamond Dar, Bugokyang Bato at Robin na yan ha. Kay Digong lang sila naglilingkod, hindi sa bayan. Abogado sila ni Digong. Sabi ni Jeya, Digong Joe, pwede mo isama si Kibuloy, repe sa kulungan para hindi na makalusot. Isama mo na ang manyak. Jeya. Ay, Jeya, nabuhay ka na naman ha. Elizabeth Frias, good morning ka-coffee. Iyan, happy viewing po sa inyo ka-coffee. O sige, kung nasa Facebook po kayo, please pa-follow and like sa ating Facebook page. Kung nasa YouTube po kayo, please click lang po yung subscribe yan sa baba. Click lang po ng subscribe. At i-like lang po yung video na yan sa mga nakikinig po sa atin sa Facebook at sa YouTube. I-like lang po itong video na ito. May mga nakikinig din po sa atin sa Facebook. Kaya yan, hindi pa natin na siya shoutout yung iba na sa Facebook. No? Kay Ma'am Victoria Viloria Rosales, happy viewing po sa inyo. Ay, kay Kuya Lito Cruz, nakikinig pa ba sa atin ngayon si Kuya Lito Cruz? Happy viewing po sa inyo. Kay Kat Lucido, happy viewing din. Kay Ukasa Enyada at kay Tony Lopez, happy viewing sa inyo, sir. Kay Teresita Sarmiento, shoutout po sa inyo. Kay Enelson Ram, kay Evelyn Lopez, magandang gabi po sa inyo, ka-coffee. Sige, like and follow ka-coffee. At kuha na kayo ng kape. Move on tayo sa ating next topic.